basahon sa Cebuano version. John 14 verse 1, miingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Dios o salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, o buadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo susihan ninyo. Verse 3, ug kun atuan na ako didto ug makaandam na dapit alang kaninyo, mabalik ako o buhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Verse 4, nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong atuan. Verse 5, apan si Thomas paingon kaniya, Ginoo, wala man kami mahibalo kung asa ka paingon, usa man namo ang pagkatultol sa dalan. Verse 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makatusamahan kung dili mo aki kanako. Dalaygon kayo no ang Ginoo siyang pulong ug ang puta. Mahana mo nga langit noon sa mga tao sa Ginoo. Ang kang ginadayeg o ginasalamat ang kanyang nagibigay. Salamat sa imong pulong Ginoo nga maghahatag ka namong paglaom, pag-comfort Lord, nga pinaagi sa pag-istoryahan na ni Jesus ug sa iyang disipulo Ginoo na kami makatunan kung giun sa minimo pag-comfort sa panahon niya kami mabuol. Salig sa imong Ginoo nga kining among tunaan nga mensahe karon paminawan, makahatag ka namo comfort yun labi na karon nga panahon na naali sa kabul-anan. I pray nga ikaw mag-aabli sa panahon si kasing may your name be lifted up sa among aking. Holy Spirit, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So sa ato ang gibasa nga passage kay no. So kani siya nga gikan sa chapter 13 hangtod sa chapter 17, gitawag ni siya og kanang farewell discourse. Naamay katong Olivet discourse, di ba? Sa Matthew unya kani gitawag siya farewell discourse tungod kay kani siya mga katapusan nga pag-diskurso ni Jesus Christ before siya nga dakpon. Unya sa verse 13, nag-isgot sila si Jesus Christ sa mga disipulo nga usa sila ang mga gisutan nga kanang i-betray siya, unya biyaan siya sa mga disciples, unya si Pedro i-deny siya ikatulo o gitag-an na daan ni Jesus ang mga mahitabo. And sa ilahang kasing nang heartbroken sila ba and confused nga, Lord, mubiyan na dahil ikaw niya, nga nang mahitabo dahil sa mua. So naa sila'y kanang kahadlok o kabuol. Naa sila'y kanang kumaga emotional collapse ba nga, ang ilahang master, biyaan dahil sila. Saan na lang ang ilahang pagpadayon. So, pagka chapter 14, nga, kumbaga final night na niya with his disciples, isultihan sila ni Jesus Christ nga kanang ayaw mo pagkabuol kay kanang ako kanang tuo mo sa Ginoo, tubo mo sa ako kay ako mo pupunan ako kay mag-andam ko kanang dapit para sa inyo kumbaga comfort sila ni Jesus Christ. So sa ato ang gibasa nga text, gusto niya nga sa panahon bitaw nga mag-uulta, gusto sa Ginoo nga we will find comfort sa iyaha. We will find strength and hope and assurance sa liwala sa kaguol nga kanang ato ang mga sinatian diri sa kinabuhi. Tungod kay masaliga man ato ang Ginoo. So ang pangutana ron, how can we find true comfort and hope in the face of death? Kay itag-an man ni Jesus Christ nga mamatay siya. Unya nabalaka ang mga disciples. So ang pangutana, how can we find true comfort and hope in the face of death? Sama sa iyong mga sitwasyon. Una, by trusting in the person of Jesus.
No, niingon siya sa verse 1, let not your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. So nagsugod siya by comforting them nga ayaw mo kaguol. Salig mo sa Ginoo ug sa akoa. So kaning ingon ni Jesus Christ nga, let not your hearts be troubled. Wala siya nagpasabot ani nga dili na ta pwede maguol. No, kay reality man gyud sa life nga maguol man gyud ta. Pero ang iyang point ani kung atong tun-an sa kanang iyang original translation, dili nimo himuon nga maging maguol ra ka permit. No, dapat for a short time lang and then move on na ka. Kay you need to believe in me. Nga I am in control. Kung ay gusto niya nga ipaabot ani, wala siya nakasabot nga kanang dapat dili gyud bawal gyud mo maguol ha. Kung maguol man mo, ayaw ninyo pagpalabit. Ang solusyon niya ang gihatag, believe in God and believe also in me. So ato makita ang kuan niya ba, isa po ni sa mga binato mahatag nga argument niya, he is the same nga level sa Ginoo. No, believe in God and believe also in me. Meaning atong masabtan diri nga si God, si Jesus Christ, he is the source of our comfort. No, sa panahon nga maguol ta, siya ang source sa ato ang kalinaw, source sa ato ang paglaom. Mura bag kanang bitaw naibagyo, iba kasagaran bagyo, magkilat, lulugtog, mahadlok magyud ang anak. Pero dili siya ma-comfort if kung nimo nga ana imo siya sultihan ba nga ay wala man ay kuan kana ang bagyo dili ra man ta may sa kilat, dili siya ana ma-comfort. Ang pinaka maka-comfort sa iya if naa ang presensya sa iyang parent, no, na iyang magpapa bang dako sa iya kana siya ma-comfort na ang bata. So in the same way po ang presensya sa ato ang amahan, presensya ni Jesus Christ, maghahatag po na sa ato og kanang hope and comfort. Dili pasabot nga wala na kaguol, pero taliwala sa kaguol na si Jesus Christ bububan sa ato. Maka-feel gyapon tag peace ba kay Lord, I trust you nga sa mga ingani nga mga sitwasyon na adyo kay plano. Dili wala ni mangitabo para sa amo ang kadautan ko, dili ang parang nga pangitabo para sa maayo. No, kay maayo man ang Ginoo. So gusto dai sa Ginoo ani nga kung naatay kabug-aton, ano bugat atong kasing-kasing na ayan ta sa mga kaguol, gusto niya nga dili ta mo dagan ngadto sa pagkahadlok, padulong sa kahadlok, no, sa dalan mahadlok man ta, mabalaka ta ba. But gusto niya sa Ginoo nga we will run to Jesus. Dili ta mag-run padulong sa fear. So sabta nato ang kamatuoran nga akong balikon nga tinuod ang mga kaguol, no, reality na sa life, but kailangan ta makasabot po nga by trusting in the Lord makakita tag comfort gikan sa person ni Jesus Christ nga source siya of strength and hope and comfort. Ikaduha, how can we find true comfort and hope is by resting in the promise of a prepared home. Verse 2 of 3, nung niingon siya nga, in my Father's house are many rooms. Meaning, ang Father's house diri, atong masabtan nga, nagasulti siya about heaven, Father's house. And ano siya nga, in my Father's house are many rooms. Meaning, naidaghan nga mga lawak, no, prepared sa mga believers, mga tao nga nagtuo sa iya ha. No, na ay kumbaga dako siya, hawag siya nga lugar kay kuan god. In my Father's house there are many rooms. So kung atong sabton ang iyang pasabot, si Jesus nag-prepare siya mga kuan, mga mansions or rooms. Panday dahil si Jesus, grabe ito no, kay panday man dahil siya sa kalibutan ko pasabot, nagpanday ko siya sa langit, di na siya mao pasabot ha, nga nagpanday din siya dito. Ang pasabot ani nga, He's preparing the way through His death and resurrection. Bali, ang iyahang kamatayon, ang iyahang resurrection, mo ito'y dalan nga makaadto ta sa heaven.
o dili siya pasabot literal nga nagpanday siya dito, nagmasa sa simento or nagtunaw siya gold para ipurma sa tuwan. Ang ingon siya, ang pasabot niya ani nga he is preparing the way, no, pinagi sa iyang kamatayon and sa iyang resurrection nga kita makaangkon tag life by believing sa iya o kani gipalig-on sa iyang pagkabanhaw. Meaning motoy nagsilyo ba nga tinuod ang faith nato sa iya, tinuod ang iyang mga claims, tinuod ang iyang mga promises tungod sa resurrection. Kumbaga ang resurrection is the foundation of our faith. Kung walay resurrection, useless ang ato ang faith, useless ang iyang saad, useless ang iyang mga mensahe kung wala siya na resurrection. So ang greatest comfort nato ani is that si Christ personally, siya gyud ang mag-escort sa iyang mga kaanakan padulong sa ato ang balay. Siya gyud ang kanang mag-andam ba. Mura ba kanang OFW, di ba, pag naimuli nimo nga kanang parente relative nga gikan sa gawas, di ba, mag-prepare man jud ka, mag-kita sa balay, mag-andam jud ka pagkaon, siguro magpa-food package ka, may ana ba? Kay paano naigugma mo kasi imuhang parente nga mauli, di ba? Excited ka makita siya. Same way pod si Jesus Christ, how much more ang atong Savior nga mag-prepare para sa iyang mga anak nga mubalik sa atong tinuod nga panimalay. So nga na pod makakuha tag comfort ana ba nga ang kamatayon di ay is only a temporary separation. Kana makahatag sa tuwa kanang comfort ba nga dili forever nga di na tama kakita kang Uncle Matias. Temporary lang siya nga separation. No, pag abot sa pagbalik ni Jesus Christ, no, kung maabtan man ta, magka-reunite ra gihapon ta. Mura lang siya nagbakasyon. Ato mo na nagbakasyon sa siya. Ato ang mga loved ones. So makauban naghihapon nato sila puhon. And kung imo na naman exciting kayo, no, ang pag-abot ng panahon niya. Wala magkita ay nabut. Kita ay nabut sa atong mga hinigugma nga naguna na. So dako kayo na siya nga comfort sa ato and makasalig gyud ta sa promise ni Lord nga madala gyud ta niya. Pero sa third point na to, ingani dapat atong buhaton by following the only way to eternal life. Verse 6. So yun ang verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. Bisaya. in Bisaya. In Bisaya. So, si Thomas, di ba, naingon siya nga, Lord, we do not know where you are going. Nung kami kabalo, asa ka mo adto. Grabe ka sa makalimuron sa No, niingon si Thomas, Pwede maghulog. how can we know the way? Sa man ang pagpadulong nito, kami katuod. Sa itubag ni Jesus Christ, ako ang dalan. Meaning, wala siya nag-ingon ba nga, ako ang usa sa mga dalan. Wala. Usa Siya ko sa ra mga gyud. daghang dalan. Wala siya nag I am the way. I'll come and get you. Ano siya nga, I am the way. No, siya lang yun ang dalan padulong sa eternal life. No, wala na yung lain. And yung tugod siya, I am the truth. Meaning, ang tanan niya ang gisulti di ay reliable kay siya gud ang kamatuoran. No, siya mismo wala siya na imong truth kay tinuod ang iyang gisulti, but that is his very nature. He is the truth. Kung nga makasalig gyud ka sa iyang mga saad nga reliable gyud. Sunod, I am the life. Grabe gyud siya nga kanang maka-claim gyud siya ba nga I am the life tungod kay i-conquer man niya ang kamatayon. No, pinaagi sa iyang resurrection. Meaning, walay control sa iyang kamatayon. Walay gahom ang kamatayon sa iya. Kay dili man siya magapo sa kamatayon. Kay nabanhaw gani siya. So meaning, tinuod ang iyang claim before pa siya namatay nga I am the resurrection and the life. So, makasalig ta nga meaning si God ay ang source sa life and He can give us life. Eternal life. Dili lang siya basta nga life, but eternal life. He alone gives eternal life. Kung matuwid o lasang or ay ako yung example ka ng tong trabaho ko sa una sa survey kay magwala mi ana kanang i-tap me sa kanang DP or sa mga sa DNR na mapatabang sila project sukot mig lupa sa una among assignment sa
Itong first na kong assignment dito mi sa Cavite, Santa Rosa, sa Tanza. So, ang among unang nga buhaton, moadto gyud mi nag barangay hall kay Mag Cortisikol. Kunya, siyempre di man mi swito sa lugar. Dili man mi ana mga yug mapa, no kay di pa na makatabang ang mapa. So nami mapa di na makatabang sa mga. Ang pangayoon namo sila kay guide. Katong mag-guide yun ang kanang kahibalo sa dalan. Kay sa nami mapa, isut magyapon siya sundon. Sagaran sa mong guide mga tanod o mga kagawad, tagapon namo sa kanang per day niya. So ingon ana pod nga si Jesus Christ wala lang siya nag-point sa dalan, but he is the way, no? Siya gyud ang dalan. Siya may atong gikinahanglan. So ang eternal life, meaning ato masabtan diri, makaangkot ang eternal life dili based sa religion. No, dili based sa good works, dili based sa church membership nga kailangan ma-member ka ani nga church para ka malangit. No, ang si Jesus Christ klaro nag-ingon nga I am the way, siya gyud. As long as genuinely nagtuo ka kang Jesus Christ, and then nabago imong kinabuhi, nagsunod ka siyang mga sugo, muna yung pinaka-importante sa tanan. Wala nag-matter sa imong religion. As long as you are a Bible-believing religion, Bible-based, dapat ka Christ-centered, dili sa imong dili self-centered nga pinaagi sa imong mga pagpaningkamot, effort. Now, faith in Christ alone ang pamaagi nga ipangita sa Ginoo sa atoa. And sa panahon sa kagul-anan, no, maka pupot gyud ani nga mga pasiguraduhan that Jesus brings eternal life. No, kay siya man ang kinabuhi. So kita no ang ato ang mga relative nga kuan gyud kanang may tinud-anay genuine nga nagtuo sa Ginoo, makasalig gyud ta nga buhon makauban nato sila, no, magkita ay ra gihapon ta. Una nga para sa ato ang mga Kristohanon, ang kamatayon is dili siya goodbye. Kung sa ganyan siya, see you again. See you later. Mura na text you later. Naagyoy kuan ba naagyoy mura reunion nato. No, yun mura na nakalindot sa tuwa. Okay, nya papayos kanang tinuod gyud ni. So tinuod gyud ni. Dili lang ni siya kanang concept or theory. Kung dili tinuod gyud ni mahitabo. No, ang atong hope is secured dili by our performance but tingog pinaagi sa finished work ni Christ sa cross. Moto yung nagpalikpon and then sa iyang resurrection. So sa itong kasing-kasing karon, no, do we truly trust Jesus sa kinabuhi? Genuine ba ito ang pagsalig sa Ginoo? Are we resting sa iyahang promise nga magkaroon tag eternal life? Nagalakaw ba ta in the way, the truth, and the life ng kinabuhi? Mumugi na yung pinaka-importante sa tanan, no? And ang ingon ani nga pasyon ng mga funeral service reminds us nga bubo ra kitang kinabuhi, but eternal life in Christ is sure. Bisan bubo ang kinabuhi nato sa kalibutan, pero sure man ang ato ang kinabuhi nga walay katapusan in Christ. Unang nakahatag sa tong comfort, wali kita maguol nga kuan gyud nga guol gyud kayo ba nga wala tay paglaong. And gusto sa Ginoo sa atoa karon nga if trouble atong heart, no, maguol man ta, kay ningawon man gyud ta, di ba? Pero makataw sa tong comfort ayon si Jesus Christ, let not your heart be troubled, meaning pag guol sa karon pero ayaw siya kanang ayaw pag kuan nga guol ra ka permanente. Kay naman makasalig man ka sa tuwa, o believe in God and believe also in me. Mo ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Kay Christ is the only source of our comfort. He is the only way to heaven and the only giver of eternal life. So mo ni ang pulong sa Ginoo, and I pray nga sa to ang padayon ng panagtapo para magkomportay sa matagusa, maginapoy sa matagusa, na apil na po diha ang process of moving on. Kay wala gitong
si God mo yung maghatag sa to comfort and peace. Yeah, this is only a temporary separation. So let us pray. Father God, salamat sa inyong tulong. Nga naghatag ka na mo yun o pag-comfort, paglaom, o assurance Lord nga tungod kay ikaw man na ang dalan maka sure may Ginoo nga nakatuod mi tungod kay ikaw man ang ikaw mismo ang dalan Ginoo pinaagi sa pagtuo pagdawat sa imong Lord. Imo ming tagaan og katungod nga mahimong imong anak o makasalig mi Ginoo tungod kay ikaw man ang kamatuoran. Kung pasabot ang tanan nimo mga saad tinuod gyud ni makasalig gyud mi sa imong mga saad Ginoo tungod kay ikaw man ang kamatuoran. O among gituohan gyud Lord nga ikaw ang kinabuhi na ikaw ang giver of eternal life. Salamat Ginoo nga bisan og bubo lang mong panahon diri sa kalibutan but Ginoo ikaw nagahatag ka na mo eternal life sa diha ang imuha namin tuhaon Ginoo. O salamat Lord kay makita era gihapon mi sa mga hinigugma nga naguna na Ginoo. Nga kini makahatag ka na mo tinuod gyud nga pag-comfort nga nami paabuton nga magkita era gihapon mi Ginoo. Mahupay ang mga kaguol, mga kabalaka Lord. Dahil ka nga magauban ka na mo Ginoo, magalikon o magadasig ka na mo kanunay nga mas ay ilhon tagid ka na mo sa mong kinabuhi. Mas amo pagud nga ikumit amo ang kinabuhi ka sa imong Ginoo. Aron nga malipay ka sa amo o inibalik nimo Lord imo may sultihan nga good and faithful servant. Imo ani nga among desire sa among kinabuhi kapon balayon nga mga comfort sa tibuok Ortiz family Ginoo. Kung balayon mga mag-aupan kanila I pray nga ikaw po tagbo silang mga panginahanglanon Lord. Ano tinasalig sa imong tanan